Magandang umaga po sa ating lahat. Isa pong pagbati mula sa ating Panginoon sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat na sa ganitong pagkakataon magkasama tayong muli, bagamat hindi po face-to-face. Nakakamiss po talaga at iba ang gawain kapag tayo po ay magkakasama, maawit, nagpupuri at nag-aaral ng kanyang mga salita. Tayo po ay nasa bagong venue din. Ako ay nagpapasalamat sa mga kapatid na Rudy at Titina. Kami po ay 100% nakalipat na dito sa Kingsville. Kaya ito po ay sakop ng Antipolo. At kami po ay nakatira sa napakagandang bahay ng kapatid na Rudy at Titina. Of course, the Carion family. Sa umaga pong ito, patuloy po nating dinadalangin. Gusto kong magpasimula mamaya sa panalangin sa kapatid na Edwin. And of course, asawa yan ni Crystal at lagi po naming naalala at pinapanalangin at hopefully makadalaw din po kami sa kanila. Sa mga kapatid na Ed at inyo pong patuloy na patatagin ang inyong pananampalataya sapagkat hindi po kayo nag-iisa para po manalangin sa ating pong kapatid na siya po ay makabalik sa kanyang kalusugan. At hindi lamang po ang kapatid na Edwin, kundi marahil ang iba po natin mga kapatid. Tuwing prayer meeting, naalala po natin ang mga may mga pasalamat at lalo na rin po yung mga may panalangin. Kaya idadalangin po natin mamaya bago po tayo magpasimula sa ating pong lesson. Kahapon po ay nakita ko ang Burger King ay bukas at pinuntahan ko kaagad at akala ko pwede na tayong pumunta ron muli doon sa ating venue habang inihintay pa po natin yung lugar sa mga kapatid na SJ at Raya K. Dito po sa Midtown 2 po yan, Marikina, at ginagawa pa po yan. Pero sa Burger King po, hopefully sana next week ay magawa na po yung taas. Kahit papaano, magkaroon po tayo ng face-to-face muli bago po doon sa ating lugar dito sa Midtown 2 na ating piniprepare at pinapanalangin. Ano po, ginagawa pa po yung sa Burger King, yung taas, yung pong tiles at marahil yung aircon, kaya idalangin po natin yan. And of course, announcement po para po sa ating lahat sa May 11, Mother's Day, tsaka anniversary po, second year of our anniversary ng NCCC. Gaganapin po yan dito po sa Kenny Rogers sa Marcos Highway. At yan po ay malapit lamang sa Burger King sa Marcos Highway, sa right side po. So, Burger King, pagkatapos Town and Country, Jollibee, pagkatapos Goodyear, tapos Kenny Rogers na po. Kaya napakalapit lang po niyan doon po sa BK. Kaunting takbo lang po yan. At magkita-kita po tayo dyan sa Sabado na po, May 11, at yan po ang simula ay alas 4 ng hapon. Kaya wag po tayo magkamali sa araw po, Sabado po, at pagkatapos yung oras, alas 4 hanggang alas 7. Kahapon nga po dito sa venue ay nag-practice na po ang worship team po natin sa ating paghahanda sa Mother's Day at saka sa anniversary po natin. And of course, wine-welcome po natin ngayong umaga ang lahat, lalo na po yung mga kapatid natin sa abroad. Na po, mahirap pa banggitin lahat, pero of course, nandyan sa Australia, sa Amerika, sa Canada, sa Singapore, sa Middle East, at marami pa pong iba. At kami nagpapasalamat sapagkat nag-indicate po sila na nandyan dyan at palaging sumusubaybay. At sila po ay kasama natin kahit po tayo ay may face-to-face. And of course, kasi yung ating live streaming ay palagi po every Sunday. Tayo po ay manalangin at pagkatapos dumako po tayo sa isang statement of faith natin regarding our salvation. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sapagkat kami po ay inyong iniligtas. Dahilan po sa kahabagan at biyaya ng aming Ama na nagbigay sa kanyang bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Sa umaga pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo, dumadalangin sa amin pong mga sarili at sa aming mga kapatid at kasama. Dinadalangin po namin sa umagang ito, ang kapatid na Edwin, patuloy po ninyong pagalingin sa kanyang naganap na stroke, O Lord. Dalangin po namin ang kanyang asawa, si Crystal, kanyang mga magulang at kapatid na Ed, kapatid na Edna,
at buong pamilya nila, O Lord. Patunayin po at ibalik ang kanyang kalusugan. Salamat po sapagkat nakalabas na po siya sa ICU. Isa pong kamag-anak ng aking may bahay na kung saan, pinsang buo, si Alvin, dinadalangin po rin namin na nagkaroon din po ng stroke na kapareho po ng kapatid na Edwin. Dalayan po Panginoon, ang inyong pagbibigay din ng kagalingan sa kanya. Naalala po namin ngayong umaga na siya po ay inyong hipuin. Ang bawat may karamdaman, O Lord. Salamat po sa pribileyo ng pananampalataya at pananalig at pagkakilala sa inyo sapagkat didinig kayo sa aming mga dalangin. Hindi lamang po sila, kung hindi lahat po ng aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kasama at mga kapatid. Pagagalingin po ninyo ang kanilang mga karamdaman, anuman po ang kanilang karamdaman, sapagkat kayo po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga provision at pag-iingat nyo sa amin sa araw-araw na nakikita namin at nadarama namin ang inyong patuloy na pagkalinga sa bawat isa po sa amin. Bigyan nyo po kami, Panginoon, ng karunungan at turuan nyo kami mula sa inyong mga salita. Nawa ang Banal na Espiritu ang siyang patuloy na magturo sa bawat sa puso sa amin habang tinutunghayan namin ang inyong mga salita ngayong umaga. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Pinamagatan po natin ang ating pag-aaral ngayong umaga na may kinalaman po sa ating kaligtasan ay salvation in Christ alone. Kaligtasan kay Kristo lamang. At mamaya babasahin po natin yung pong ating statement of faith sa ating NCCC Church. Ano po? At nilagay ko po rito Romans 10:1-4 at saka verses 9-13 na nais kong basahin sapagkat napakaganda po ng sinabi ni Pablo rito at sinulat tungkol po sa kaligtasan at pananampalataya natin kay Kristo. Ang buod po ay ang ating Panginoong Jesucristo ay katapusan po ng kautusan na ginagawa of course ng mga Hudyo nung panahon niya at nung panahon ng ating Panginoong Yesus. Ano po ang sabi niya sa Romans 10 verses 1-4 at 9-13? Ang sabi po, Brethren, my heart's desire and prayer to God for them is for their salvation. Kaya ang tinatalakay po rito ni Pablo ay ang kaligtasan. Kaya ang sabi niya, For I testify about them that they have a seal for God, but not in accordance with knowledge. For not knowing about God's righteousness and seeking to establish their own, they did not subject themselves to the righteousness of God. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes. Pagkatapos po sa 9-13, ang sabi niya, that if you confess with your mouth Jesus as your Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. For the scripture says, whoever believes in him will not be disappointed. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, abounding in riches for all who call on him. At ang sabi sa verse 13, for whoever will call on the name of the Lord will be saved. Kaya po napakaliwanag ng ating kaligtasan. Kapag tatanungin po natin, minsan sa akin pong pag-share at pangangaral, tinatanong ko, ikaw ba'y ligtas? Are you saved? At sapagkat matagal na tayo, kadalasan sinasabi po natin na tayo po ay ligtas. At totoo naman po, yes, madali po nating sagutin. Pero sa iba, hirap sila. Maaaring ang sagot nila, I don't know. At sa iba, siguro not sure. At yung iba ay nagsasabing hindi natin kayang sabihin yan. Pero napakalinaw po, mababasa natin
na ang kaligtasan po natin ay mula sa ating Panginoon at hindi sa gawa ng kautusan at sa mga gawa ng tao. At pagkatapos po, ang pangalawang tanong para sa atin, nakikita po ba natin ang ating kaligtasan na malinaw at nauunawaan po ba natin ito at naintindihan na kung saan kung ating i-share at paliliwanag sa iba, ay masasabi po ba natin na ito ay malinaw na sinasabi sa banal na kasulatan tungkol sa ating pagkaligtas. Ang pangatlong tanong ko na tinatanong ko sa aking sarili, palagi, do you live for your salvation? Do you live your salvation? Pinamumuhay ba natin ang ating kaligtasan? Madali pong sabihin na tayo po ay ligtas, yes, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan at pagkatapos ito po ay tinanggap natin at meron tayong kaligtasan. Pero alam nyo, isang magandang bagay na dahilan sa ating kaligtasan at pagkakilala sa ating Panginoon ay ipinamumuhay natin yung kaligtasang ating tinanggap at biyaya na galing sa Diyos at na ibinigay sa atin sa magitan ng ating Panginoong Hesus. Ang kaligtasan po natin mulang tayo sumampalataya at hanggang ngayon ay yun pa rin, sapagkat tayo ay naligtas sa kahabagan at biyaya ng ating Panginoon, ligtas sa ating mga gawa. Pero nakita ko po na ako'y bata hanggang ngayon, maraming mga pagbabago ang ginawa ng kaligtasan yan at biyayang yan sa buhay po ng bawat sumampalataya sa Kanya at maging sa buhay sa akin. It affects my life. Ano po? And I pray that it will continually affect my lifestyle, hanggang ako po ay siyempre nandirito hanggang dumating ang ating Panginoon. Ano po yung ating doctrinal statement? Ano po ng ating salvation? Ito po yung napakahaba. Hopefully po, kung medyo malabo po yan, sa Facebook mamaya, i-upload po natin yung PowerPoint mas malinaw. Ano pong sabi dyan sa ating doctrinal statement? Na ilalagay later on kapag nakumpleto na po nating lahat yan. Salvation is a gift of God's grace. Ang kaligtasan po natin ay biyaya, kaloob po mula sa Diyos. Ito po ay tinanggap sa pananampalataya lamang, received through faith alone in Jesus Christ, who died for our sins and rose again. Ang ating Panginoong Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan at nabuhay na maguli. At kasama po rito yung tinatawag na justification, sanctification, and glorification. Sa Tagalog po, yung pagiging matuwid, at pagkatapos po yung pagpapaging banal sa atin, at pagkatapos po yung pagkakaroon po ng kaluwalhatian kasama ng ating Panginoon. Each facet of God's redemptive work not attributable to human effort or merit. Napakahalaga po niya ng pagkatubos sa atin po ay walang kinalaman sa ating pong mga gawa. Justification declares us righteous before God. So, yung pong pagiging matuwid po ay tayo po'y dineklara na matuwid sa harap ng Diyos. Yung pagpapagawang pagiging matuwid. Sanctification involves our being made holy through the Spirit work in us. Yung paggawa naman ng banal na Espiritu ang siyang patuloy na nagpapabanal sa atin at sa ating pamumuhay. And glorification will be the completion of this work in the presence of Christ. Darating po ang pagkakataon, kapag tayo po ay kinuha na ng ating Panginoon, dumating na siya at nagkaroon na po tayo ng katawan, ay makukumpleto na po yung tinatawag nating glorification na sinasabi ng banal na kasulatan. Salvation is secured by Christ's merit alone. Produces a life transformed by grace, evidencing the believer's faith. Kaya titingnan po nating lahat yan. Ano po ang definition ng kaligtasan natin? Salvation is the ultimate expression of God's grace and love, delivering humanity from sin and its harmful consequences. Napakaganda po niyan. Ang kaligtasan po natin ay kapahayagan po ng biyaya ng Diyos at ng kanyang pag-ibig na pagliligtas po sa lahat ng tao sa kasalanan at sa mga gawa at lalang nito.
Kaya po, pagtitingnan natin, napakalawak po ng pinag-uusapan po nating kaligtasan. Hindi po ito kaligtasan ng ating pisikal lamang na katawan, lalong higit yung pong kalagayan po nating espiritual, yung pong relasyon natin sa Diyos na tayo po ay nahiwalay at naibalik at iniligtas mula sa ating mga kasalanan. And of course, alam po natin yung Ephesians 2:8 and 9 at saka yung John 3:16 na kung saan sa pag-ibig ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, tayo po ay iniligtas niya. Ang foundational po natin o ng pananampalataya natin at kaligtasan po natin ay walang iba kung hindi dun po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, yung pag-aaral po natin ito ay napakahalaga tungkol po sa ating salvation sapagkat malawak po ang ibinibigay ng banal na kasulatan tungkol po sa kaligtasan natin. Ang foundational po na gawa ng ating Panginoong Jesucristo ay ito. Una, yung kanyang kamatayan. Pangalawa, yung kanyang pagkabuhay na maguli. At pagkatapos, yung pong kanyang pagpanik. So, yung pong Christ life, death, resurrection, and ascension as the basis for our deliverance. So, yung kanyang ganap na buhay, banal na buhay, matuwid na pamumuhay na nakita po, nung siya po ay nagkatawang tao at pagkatapos yung kanyang kamatayan at pagkatapos yung kanyang pagkabuhay na maguli at pagkatapos yung kanyang pagpanik, mula po dito sa lupa. Yan po ang pinaka-kumpleto na kaligtasan at pundasyon ng ating pagkaligtas mula sa ating mga kasalanan. At ang ating Panginoong Yesus hanggang ngayon nakaupo po sa kanang trono ng Diyos at patuloy na nag-i-intervene para sa atin. Kaya yun po yung foundational. At nilagay po natin dito yung Romans 5:8 at 1 Corinthians 15:3-8. Alam po natin yan sapagkat lagi po natin natutunghayan yan na yung pag-ibig ng Diyos sa atin, nung tayo makasalanan pa, siya po, ang ating Panginoong Jesucristo, ay namatay para sa atin. At pagkatapos sa 1 Corinthians 15:3-8 ay sinabi ni Pablo na deliver niya yung kanyang tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Scripture o sa kasulatan ay namatay at pagkatapos po inilibing, nabuhay na maguli at pagkatapos nagpakita sa mga alagad, yan po yung panahon na siya ay nabuhay na maguli at pagkatapos nagpakita din siya kay Pablo. Pagdating kay Pablo, yan po ay nasa langit na ang ating Panginoong Jesucristo. Ascension na po yun. Kaya itong 1 Corinthians chapter 15:3-8 ay importante at kumpleto doon sa basis ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang Christ life, death, resurrection, and ascension. Sapagkat si Pablo po, nang sinulat niya to, nagpakita ang Panginoon sa kanya, Acts chapter 9, at ang Panginoon po ay umakyat na po sa langit at si Pablo po ay tinawag para maglingkod dito po sa lupa nung siya po ay nabubuhay. Ano po ang mga laman po ng ating kaligtasan? Yung tinatawag na key components of our salvation. Binanggit natin kanina at ngayon po ay madaragdagan pa. Una po, yung tinatawag na justification. Sa Tagalog po ay ginawang matuwid o pinawalang sala, by the way. Pinawalang sala, justification. Nang ibig sabihin, tayo po ay dineklara sa isang hukuman ng Diyos sa magitan ng pananampalataya na tayo po ay ginawang matuwid at tayo po ay pinalaya na dun po sa kabayaran ng kasalanan. Kaya nakalagay po, declared righteous by faith. Instantly freeing believers from the penalty of sin. Marami pong talata, and of course, ang nakalagay lamang po natin dito, Romans 5:1, Galatians 2:16. So, yung pagpapawalang salata sa atin ay ginawa po tayong matuwid sa magitan ng pananampalataya at kaagad sa magitan ng ating pananampalataya kay Kristo, tayo ay kaagad pinalaya mula po sa kabayaran ng kasalanan. Kaya hindi na po tayo hatulan. Hindi na po tayo
ihahatulan sa ating mga kasalanan sapagkat tayo po ay pinalaya na po at hindi na tayo magbabayad sa ating mga kasalanan. Yan po yung tinatawag na justification. Yung pangalawa, redemption. Ito ay madali po nating maunawaan sapagkat palagi po nating binabanggit. Ito po yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabayad sa ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan, releasing us from the bondage. So, ang ginawa po pala, hindi lamang tayo tinubos, kundi binayaran sa magitan po ng kanyang buhay, yung lahat ng ating mga kasalanan, at tayo po ay pinalaya mula sa pagkakaalipin sa ating mga kasalanan. Kaya napakahalaga po niyan. Ang Panginoong Jesucristo po ay nagbayad sa lahat ng iyong mga kasalanan, sa lahat ng aking mga kasalanan, bawat kasalanan ko na ginawa. At gagawin pa, maging noon, ngayon, at sa darating, kasama sa binayaran ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya talagang makikita po natin, mag-i-enjoy tayo sa kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa atin. Ma-appreciate natin. At itutulak tayo na talagang palagi na mapuno ng gratitude, thanksgiving, even worship sa ating Panginoon sapagkat napakaganda at napakalalim ng ginawa niya sa atin. Ano pa po ang masasabi pa po natin tungkol sa mga components ng ating kaligtasan? Kasama po dyan yung tinatawag na propitiation. Christ's sacrifice satisfies God's wrath, allowing for our reconciliation. Yung propitiation po, yung pag-apis, pag-satisfy sa Diyos natin o sa Diyos Ama sa magitan po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ang Diyos na-satisfy siya. Sa Hebreo nga po, binabanggit po dyan, dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Yesus, yung mga hayop ay hindi makapag-satisfy. Hindi po kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Pero nung ang ating Panginoong Yesus, inialay niya ang kanyang buhay, natapos na po sapagkat ang Diyos po na fulfilled, na satisfied, na appease sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa krus. Kaya po, ang tawag po dyan, propitiation. Kaya kung titingnan po natin, wala sino man sa atin na pwedeng mag-satisfy sa magitan ng ating gawa. Mga bagay na mabubuti, mga bagay na gagawin natin para sa Diyos, para tayo po ay maligtas o matanggap ng ating Diyos. Hindi po natin kaya sapagkat tayo po ay makasalanan. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya lamang po ang matuwid at banal, at nung siya po ay nag-alay ng kanyang buhay, ay nagkaroon po ng panunumbalik, na po yung tinatawag na reconciliation, nagkaroon ng pagbabati ng kaugnayan po natin, tayo po at sa Diyos. At yan po ay sa magitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po nagkaroon ng tinatawag na reconciliation. Ano po itong reconciliation? Ito po yung restoring relationship between God and humanity to Christ. Naalala po ninyo, nagkasala si Eva at si Adan? Ang ginawa sila po ay pinalayas mula po sa Eden. At nagkaroon na sila ng sariling buhay. Pero of course, nandoon na po yung pangako at gagawin na isang araw sila po ay tutubusin at ibabalik sa relasyon ng Diyos sa magitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Nung tayo'y sumampalataya, ang nangyari po parang naibalik na rin tayo sa Eden sapagkat tayo po ay na-restored ang ating relasyon sa ating Ama, sa ating Diyos. Kaya, dahilan po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon po ng panunumbalik ng relasyon muli ng Diyos at tao sa magitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yung susunod po ay tinatawag na regeneration. Ang sinasabi po ng regeneration ay being born again through the Spirit, receiving new life in Christ.
hindi po yung tinatawag basta-basta ng tinatawag na born again. Yung pong born again na sinasabi ng ating Panginoong Yesus kay Nicodemo, ang may gawa po nun ay ang Espiritu. Hindi po yung tinatawag na born again natin sa laman. Yun po ang pagkaalam ni Nicodemo na akala siya ay ipapanganak muli ng kanyang mga magulang sa laman. Pag nangyari yun, walang nabago sa atin. Sapagkat ang kapanganakang patuloy ng tao ay kapanganakan mula sa kasalanan. Nandoon pa rin yung tinatawag po nating mark or yung gawa ng kasalanan sa humanity or sa human being. Ang kailangan natin ay kapanganakang mula sa Diyos. Kapanganakang mula sa Espiritu o sa banal na Espiritu. Nung tayo ay sumampalataya, hindi natin yan nakita. Tulad nga po ng hangin na hindi natin nakita, pero of course, naramdaman natin, nalalaman ng kalooban natin, nakikita ng ating isip at ng ating puso na may nangyari sa atin. At yan po ay yung gawa ng banal na Espiritu nung tayo sumampalataya sa Kanya na born again tayo. Saan po? Sa reliyon? Hindi. Sa ating mga gawa? Hindi. Sa ating mga pagkilos at mga estratehiya sa relihiyon? Hindi po. Sa magitan po ng gawa ng banal na Espiritu o gawa ng Diyos sa atin nung tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Kristo sa Kanyang kahabagan at sa pananampalataya po natin sa ating Panginoong Kristo. Kaya po tayo ay na-born again. Not of religion, not of laws, not of our good works, but of the Spirit. Gawa po yan ng Diyos sa pagitan ng banal na Espiritu. At pagkatapos tayo po ay ginawa na inaring kanyang mga anak, yung pong tinatawag sa English na adoption. Gaining the status of God's children with the rights of heirs. Hindi lamang po pala tayo ginawang anak, pag binasa po natin, mas malalim pa yung kahulugan ng pagiging anak o mga anak natin sa Diyos. Kasi po, ang alam natin, John 1:12, tama po yan, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos nung tayo po ay tumanggap at kumilala sa ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi lamang po yan, tayo po ay naging tagapagmana at pagkatapos po tayo po ay itinaas. Nagkaroon po tayo ng status ng bagong kalagayan at mataas na kalagayan sapagkat tayo po ay anak ng Diyos. Hindi lamang po basta tayo iniligtas. Tayo po ay pinapaging ganap na maging anak ng Diyos. Itinaas po niya yung ating buhay sapagkat tayo po ay mga anak na ng Diyos. Kadalasan, nagbabago po ang tingin natin kapag nalaman natin ang isang tao, ang isang bata, pag nalaman natin kung kanino siya anak. Nag-iiba yung ating trato, nag-iiba yung ating pananaw at pagtingin sa taong yan kapag nalaman natin kung kanino anak yan. Ganon din po naman tayo mga kapatid. Kapag sinabi natin na tayo po ay anak ng Diyos, nagbabago po maging ang kaaway ng Diyos, maging ang tao at maging tayo. Pag pinagtuloy po natin, meron pa po yung pong tinatawag na union with Christ. Ano po ito? Yung pagiging isa natin kay Kristo. Believers are united with Christ, affecting their spiritual or entire spiritual journey. Ang sinasabi po ng union with Christ, since tayo po ay nakapag-isa na sa ating Panginoong Kristo, nag-iiba po at naapektuhan yung ating buhay sa ngayon. Yung ating buhay sa darating, hawak ng Diyos yan. At marami mga bagay na mangyayari sa atin kasama natin ng Diyos. Pero habang tayo po ay nandirito sa lupa, naapektuhan po ang buhay natin sapagkat namuhay po ang Espiritu ng Diyos sa atin at kasama po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Meron pong isang ministry at isang gawain
na alam natin yung tinatawag na day by day. Pag sinabing day by day, araw-araw kasama natin ang Diyos. Araw-araw kasama natin si Kristo. At araw-araw ay dapat namumuhay tayong kasama ng ating Panginoong Kristo. Kaya maapektuhan po ang ating buhay. Ang ating sarili, ang ating puso, ang ating pag-iisip, lahat po ng area ng ating buhay ay apektado sapagkat kasama po natin ang ating Panginoong Kristo araw-araw. Hindi po natin kayang hubarin ang ating kaligtasan at relasyon natin sa ating Diyos. At hindi po totoo na minsan nagbibiro na hubarin natin ang ating pagiging Kristiyano. Hindi po natin kaya yun. Hindi natin kayang ibalik. Bakit? Sapagkat nung tayo po ay ginawa ng anak ng Diyos at tiniligtas, ang ating pong union, ang ating kalagayan, ang ating pagiging isa sa ating Panginoong Jesucristo at pakikisama sa Kanya, ito po ay magpawalang hanggan. Sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos, tayo po ay mga iniligtas na ng ating Panginoon. Sanctification, binanggit natin kanina. Hindi lamang po pala ito basta isang pangyayari na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po pala ay nagpapatuloy kasi ang sabi, the progressive work of God's grace that makes believer more like Christ. Kaya basahin po ninyo later on yung mga talatang yan. So, ang nangyayari po pala, ang Banal na Espiritu patuloy na gumagawa sa atin at hindi humihinto yung sanctification natin. Kasi po, ginagawa po tayo araw-araw na tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang goal eh. Habang tayo ay nandirito sa lupa, bukod dun po sa ating misyon at kinumisyon sa atin na maging alagad at mag-witness, ginagawa din po pala ng Diyos sa atin na tayo po ay binabago araw-araw. Ano pong pagbabago yan? Tayo po ay ginagawa na tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nagiging progressive. Maging yung ating kaligtasan, ligtas na tayo, pero nagpo-progress. Ano po? Umuunlad yung ating pananampalataya. Umuunlad yung ating pakikisama sa Diyos. Umuunlad yung biyaya ng Diyos at kaligtasan sa ating buhay habang tayo ay nandirito pa sa lupa. Sa madaling salita, naapektuhan sa akin at sa atin yung ating buhay habang tayo ay nandirito at naghihintay sa ating Panginoon. Nagiging kamukha ng Diyos, kamukha tayo ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, sa ating pag-isip, sa ating mga sinasabi, sa ating kalooban. Lahat ng area bilang mga anak ng Diyos ay naapektuhan po sa atin. Then, sa katapus-tapusan po, of course, yung tinatawag na glorification. Ito po yung tinatawag na the final transformation and perfection of believers of Christ's return. Kasi darating po yung tinatawag na ultimately, pagdating ng ating Panginoong Kristo at tayo po ay kunin at makasama na tayo at bigyan tayo ng tinatawag na resurrected body or yung tinatawag na glorified body, katawan po na kung saan katawang makalangit, katawan na hindi nabubulok, katawan na hindi na nagkakasala o nagkasala sapagkat pinalitan na po yung katawan nating sa laman. Ito po yung tinatawag natin na katawan sa langit. Ito po yung tinatawag nating resurrected at glorified body. Kaya masabi po natin yung glorification ay mararanasan na natin. Yan po ba'y masaya o hindi? Napakasaya po at napakaganda ng ating karanasan nung tayo po ay niligtas ng Diyos. Sa ating pagpapatuloy, tandaan po natin na tayo po ay binigyan ng isang kaloob na biyaya ng Diyos. Yung tinatawag na the gift of grace ng ating kaligtasan. Grace, yung pong tinatawag na unmerited favor. Wala kang ginawa, wala akong ginawa,
kundi ako po ay lumapit sa Diyos at sumampalataya at tayo po ay niligtas. Tandaan po natin, we are saved by grace, not by works. Ayon po yan sa Scripture. Ngayon, hindi lamang po natatapos yung kaligtasan at biyayang yan sa atin. Yung biyayang yan na pinagkaloob sa atin, na kaligtasan, ito po, itong grace na to, not only initiate our salvation, but also empowers believers throughout their spiritual life. So, yung biyayan po, o yung kaloob na tinanggap natin, hindi lamang po tayo iniligtas, kung hindi, ito po ay nagbibigay ng kalakasan at kapangyarihan na tayo po ay makapamuhay na tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, nag-i-improve, lumalago yung ating spiritual life sa magitan po ng biyaya ng Diyos. So, grace does not only initiates our salvation, ito po yung tinatawag na continuing na tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya. Kaya, mababasa po natin yung relasyon ng kaligtasan at ng gawa. Ganito po yun. Salvation is initiated and completed by faith alone, unaided by human works. Tandaan po natin, ang kaligtasan natin ay initiated, naging kumpleto sa magitan po ng pananampalataya lamang at hindi po ng ating mga gawa. Pero pagdating sa gawa, ang sabi po, works as evidence of continuing faith and part of our Christian maturity, not as a means to salvation or justification. Yung po palang gawa ay ebidensya ng pagpapatuloy ng aking pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ng aking Christian maturity, hindi po ng aking kaligtasan. Kaya po yung nangyayari na mga bunga ng aking pananampalataya at gawa ay nagpapakita ng aking pananampalataya na ako ay nagpapatuloy sa aking paglakad sa pagkakilala sa Diyos o pananampalataya at lumalago ako sa aking relasyon sa Kanya. Kaya po, lumalago ang isang mananampalataya sa Kanyang pananampalataya. Ngayon po, yung ating pananampalataya na binabanggit po natin ay talagang bigay po ito ng Diyos sa atin. Ito ay kaloob. Siguro po ang tanong sa atin, tayo po ba ay mawawala ba yung ating kaligtasan? Hindi po. Sapagkat mababasa po natin, meron po tayong tinatawag na eternal security. Once we are saved, we are saved. Kapag tayo po ay niligtas ng Diyos, ligtas na po tayo at hindi na po ito binabawi ng Diyos. Ano po? Kapag tayo po ay nagkasala, ay humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Pero hindi po nawawala yung ating kaligtasan at relasyon natin sa Diyos kapag tayo po ay nagkasala. In fact, tayo po ay nanunumbalik at pinapatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Pero yung pong ating relasyon at kaligtasan, hindi na po yan nababago. Sa John 10:28, 29, 28 at 29, ang sabi po, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Kaya po pinapangaral natin yung tinatawag na eternal security sapagkat tayo po ay hawak ng Ama, hawak ng ating Panginoon, na tayo po ay hindi na makakawala, hindi na po tayo mawawala ay yung ating kaligtasan. Ang sabi pa po, my Father was given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Then, of course, Romans 8, anong sabi? I am convinced that neither death, nor life, nor angels, demons, present or future, nor any powers, ang sabi, neither height or depth, or anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Kaya po, meron po tayong tinatawag na eternal security. Sapagkat ang banal na kasulatan na nagsasabi
na tayo po ay hindi na muling mapapahamak. Tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon. Alam mo, ang challenge sa atin, ito po, evidence of growth and maturity. Yan po ang hamon sa atin, yung paglago ng ating pananampalataya, yung pagbabago ng ating buhay na ginagawa ng Diyos sa atin. Alam niyo, sa bandang huli, tayo po ay merong kaligtasan, pero tayo po pinipili pa rin po natin minsan yung ating kagustuhan. Bagamat hindi na nawawala yung aking kaligtasan at ang aking relasyon sa Diyos sapagkat ako po niligtas niya, pero ang aking paglago at ang aking pagbabago na gawa ng Diyos sa akin, may mga pagkakataon minsan ay nasa ating mga pamumuhay at desisyon at pag-iisip maging sa ating puso na kaya pa rin nating mamuhay sa ating kagustuhan. At may mga pagkakataon minsan atin pong tayo po ay nagpapailalim pa rin sa ating sariling kagustuhan. Kaya nahihindir po yung tinatawag nating spiritual maturity natin. Kaya ang hamon po sa atin, yung pong tinatawag na ongoing spiritual growth na mag-reflect po at makita sa atin yung biyaya ng Diyos, yung relasyon natin, yung bagong relasyon natin sa Diyos, yung biyaya niya sa atin na tayo po ay makapamuhay para sa Kanya. Habang tayo po ay nandito sa lupa, the evidence of spiritual growth, the evidence of spiritual maturity is expected by God. Ang lahat po ay nagpapasimula po sa simpleng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo at pagkatapos po ito ay lumalago hanggang dumating po ang ating Panginoong Kristo. Pag sinasabing spiritual growth at spiritual maturity, ito po yung pagbabago ng ating pag-iisip, pagbabago ng ating pamumuhay na hindi na po yung dati, pagbabago po ng ating buhay habang tayo po ay nandirito sa lupa. Kaya po tayo ay nagpapatuloy sa ating Panginoon. Ano po? Ganun pa man, napakaganda at napakaligaya ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kung titingnan natin ang Diyos natin at titingnan natin ang ating Panginoong Kristo sa Kanyang ginawa sa atin noon at hanggang ngayon, makita po natin napakaligaya at napakalaking biyaya, kapayapaan na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin kayang matumbasan. Hindi natin kayang maikumpara ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ang araw-araw po natin, ano man po nangyayari sa ating buhay, talagang tayo po ay makapagpapasalamat pa rin at yuyuko sa pagsamba sa ating Diyos, sa ating Panginoon, sapagkat ang ginawa niya sa ating pagliligtas ay napakalaki sapagkat buhay po ang kanyang ipinalit sa atin. Ang ating pong karanasan dito sa lupa ay napakaliit. Maging po ang ating yaman, maging po ang ating problema, maging ang ating karamdaman. Totoo po, ito ay masakit. Pero kapag tayo ay titingin sa ating Panginoon sa Kristo at doon sa pag-asa na meron tayo sa darating na buhay, tayo po ay magiging payapa at magiging maligaya pa rin. At masasabi natin, napakabuti ng Diyos sa atin. Nawa pagpalain ng Diyos ang ating buhay. Pagpalain nawa ng Panginoon ang ating mga ginagawa, lalo na po mga bunga ng ating pananampalataya pagkilala sa Kanya. Dalangin ko, sagutin nawa ng Panginoon ang ating mga dalangin. Dalangin ko na patuloy tayong lumakad para sa Kanya. At dalangin ko para sa inyo mga kapatid na ibibigay ng Panginoon ang inyong mga dalangin. Patuloy kayong magtiwala, kilalanin, tanggapin ang ating Panginoon sa magitan lamang ng pananampalataya. Nawa po makita sa atin ang kaligtasan natin
at kabuuan ng biyaya ng Diyos sa buhay natin habang tayo ay naghihintay sa Kanya. Dito po tayo nagtatapos mga kapatid, pagpalain kayo ng ating Panginoong Yesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu ng Diyos. God bless po mga kapatid. God bless.